gabi ho. At pasensya nga dahil wala nga boses. Unang-una, kaming lahat ay nagpapasalamat sa mga nandito ngayon at sa lahat ng mga kandidato din na hindi rin talaga makakapaniwala sa nangyari. Alam nyo, nung 2019, meron na sa akin nagsasabi nito. At nung bago pa lang din ako mag-file, meron na rin sa akin nagsabi na, ayaw mo ba munang magtanong sa Comelec o sa Smartmatic o yung sa mga gumagawa ng PCOS machine? Kasi alam mo naman ang sistema ngayon na baka ganun din ang mangyari sa'yo. Pero dahil nga ako, hindi rin ako naniwala dahil nga mas naniniwala ako sa mga Pasigueño. Dahil nung huli kong eleksyon, 2019, at ako'y nagpapasalamat sa inyo lahat. Salamat ka na. Ano ko, mini-mobile eh. Commercial yun. Akala ko, hinuhuli na tayo dito sa quadrangle eh. Noong pong 2019, ang botong nakuha ko ay 274,000 votes na Vice Mayor. Mula 2019 hanggang 2022, kahit papano naman, 2 taon tayo nasa pandemic, halos araw-araw din naman tayo kahit papano tumutulong sa ating mga kababayan. Kaya hindi naman din ako makapaniwala na sumobra yung bawas dun sa boto ko, na yung ganong kalaki. At meron pang mga presinto na 0 ang boto. Ngayon ko lang narinig na pwede palang magkaroon ng 0 sa isang presinto. Pati nga sa presinto ko sa Kapasigan, puro kamag-anak na namin ng doon nakatira eh. Kapangyarihan daw yung pera. Pwede bang hindi ako boto ng saing ko? Ang hindi ko lang talaga mapaliwanag at hindi lang talaga ako makapaniwala. 45 days ang kampanya. Nagkaroon ng motorcade, nagkaroon ng caucuses, nagkaroon ng house to house. Hindi sana pala yung motorcade, yung lahat ng lumabas na tao, ibig sabihin ba nun pinilit namin lumabas at kasi yun doon kasi sa pinapalabas nila dito sa PCOS machine, parang lumalabas kasi na parang sinusuka kami ng Pasig eh. Parang ganun eh. Pero nga kasi, kapag nga kinukumpara ko yung boto ko noong 2019, sa ngayon, hindi naman ako nagpabaya nung buong pandemya. Merong ang kandidato na ngayon ko lang nga ulit nakita eh. Sobra. Kabuti yung mayor, kabuti. Pero wala akong binabagit kung sino kandidato ha. Basta, at nandito rin si Councilor Junjun Concepcion mamaya para din makausap din kayo. Kasi, tulad ni Councilor Junjun, sa sarili niya rin barangay, ito nakaupo na rin to. Hindi rin ho siya nakakuha ng boto. Pati ho si Consel K. de la Cruz, na taga Rosario. Ilang taon na yung kapitan. Ang tatay ay kapitan ngayon. Natalo pa rin doon sa Barangay Rosario. Pati ho kapitan ho ng Kalawaan, talo din ho sa Kalawaan. Pero, kung ang mga tiga-Pasig mismo at hindi ang PCOS machine ang magsasabi sa akin na talagang ito yung binoto ko, ay maniniwala ako.
Pero kung Picos machine lang, Bicos machine. ha? Bicos machine. Kung Picos Palitan na, Mayor. Napalitan na. Machine. Hindi kasi, alam nyo, medyo matagal na rin nga din sa politika. Alam nyo naman yung lolo ko, naging mayor din. Kaya medyo masakit din talaga. Pasigenyo. At uulit-ulitin ko, hindi talaga ako makapaniwala na meron kang pwedeng makuhang zero sa isang presinto. Patunay, Mayor, oo. Parang napaka-imposible talaga gawin eh. Kaya kung nagtsatsaga ho kayo, kami din ay magtsatsaga. At sinabi ko rin din kanina, wala ko bang senior citizen na bumoto kaninang umaga? At wala rin ba mga kabataan na bumoto kanina? Eh kasi nga, ganun lang ngayon ako ang boto, kaya muli kaming lahat ay nagpapasalamat at Mayor, pwede ba ako manawagan? Manawagan ako kay Bicos. Habang ayan, Mayor. parang ako nasa flag ceremony nito ah. Konti na lang, Mayor. Hindi, kung ano yung aksyon na pwede namin gawin at mamaya din para din mapagbigyan natin sila konsyal, pati sila captures din, na makapagbigay din ng nararamdaman din nila sa inyo. Pero ako talaga, hindi ho talaga ako makapaniwala kasi talaga. Kaya sana ay ituloy natin yung aksyon at yung laban para sa bawat isang Pasigenyo. Maraming salamat po. Well, una-una ho, nung pong 2019, ako ay naka 276,000 votes dito sa Pasig. Pero yung sa ngayon ho ay hindi ho ako makapaniwala na meron po ako mga presinto na zero ang votes. Pati ho sa sarili ko pong presinto sa Barangay Kapasigan na puro kamag-anak ko ho ang nakatira po doon. Pati ho sa barangay ho namin. Kaya hindi ho talaga ako makapaniwala. Kaya ang tanong ko nga wala ho bang senior citizen na bumoto ngayon umaga, pati mga kabataan? Dahil alam naman natin sa Pasig na ang dami na kong mga galit na mga senior citizen na mga pinabayaan. Kaya kung ano pong aksyon ang pwede hong magawa dahil nandito rin ho ang mga iba't ibang vice mayoral candidates, pati ho ang iba't ibang mga kandidato natin ng mga konselo ay nandito rin po. Dahil sila rin ho ay hindi rin nga ho talaga makapaniwala po talaga. Sir, what's your next move following this? What's your next move po? Ano po gagawin nyo? What's your next move? Well, ang next move ay meron naman mga abogado ngayon. At yung mga legal aspects ay tatanungan namin sa kanila. And then sa COMELEC na. Okay. So, may tala kayo magpa-recount? Ganon ba? You have plans na Well, magpa-recount? What's your ginagather plan, lahat ng mga evidences kasi tulad po kahapon, meron nang na-raid ng mga bahay tulad sa Barangay San Miguel. At alam ko meron silang ginagather na mga footages din ito. Sir, may we know yung details kung ano yung nakuha dun sa na-raid na bahay sa San Miguel? Ma'am, pumunta po ang mga polis dito. Yung po mga detalye is election related also. So mga ano sir, mga paraphernalia, pre-shaded ballots, can we be more... Hindi ko po alam ma'am kung ba't piniraid, but it is election related also. Sir, so accurate to say there is no way you are conceding? I'm not gonna concede an election that I feel I was cheated because kung yung mga taong bayan mismo ng Pasig ang makakausap ko,
at talaga makikita ko talaga yung actual na boto nila, I would concede. Pero if it's yung People's Machine, pareho lang ma'am nung pong 2019.